Nung nakaraang araw nga guys, napunta kami sa store. So dito kami dumaan or dito kami dumadaan sa my park. So dito banda ay mas mabilis para sa akin na pumunta doon. And then mas maganda kasi dito kapag nagpupunta ka dito or dito ka dumaraan, makikita mo yung mga tanawin ganyan, yung mga pine tree. So under the tree kami dumaraan minsan. So mga pasaway. Kaya nga na-enjoy namin yung paglalakad papunta doon. Malapit lang din naman siya. So maglalakad ka lang din naman ng about 10 minutes ganun. Kung mabilis ka or kung mabagal ka naman, syempre abutin ka ng 5 or 15 minutes. Ayan, so si Ethan, pinagbike ko na siya para naman hindi siya mahirapan maglakad kasi pag naglalakad yan minsan, pupunta doon sa store, is nagrereklamo talaga siya na malayo. So, nagbike na lang siya kasi gusto rin niyang magbike. And then tingnan nyo naman, o pasaway ko. Diyan siya dumaraan sa mga grass. So, by the way guys, so bibili tayo ng mga lulutuin. I mean, sabay kasi wala na akong lulutuin as a nanay. Alam nyo naman, kung wala kang maluluto, of course, may stress ka, di ba? So, ganyan din sa Pinas, pag wala akong mailuluto at yung mga kasambahay ko nakakahiya naman na wala silang mauulam. Of course, mag-iisip ka talaga ng lulutuin mo araw-araw. Nakakahiya naman. Lalo na yung jowa ko, nagtatrabaho siya. So, kailangan mong pakainin. And then, of course, dapat may ulam na masarap para naman mapawi yung kanyang pagod. Ayan, che-che-che. So, ganyan po yung aking iniisip everyday na wala or hindi ako makapagluto ng masarap or kahit na ano. Basta, kailangan may pagkain na maihahanda ko everyday. So, siyempre, mga lalaki sila, medyo, alam nyo na, pag lalaki, matakaw kumain. Diba? So, by the way, dito yung park na lagi namin pinupuntahan. Ito yung malapit lang din sa bahay. So, pag na-boring yung anak ko, dito ko siya pinapasyal. Ayan, ayan, nawawala yung kanyang pagkabugnutin minsan sa bahay kasi lagi siya sa cellphone. So, mas magandang ilibang mo na lang. Ayan, so nandito na kami sa pupuntahan namin. So, sabi ko, ipark mo muna dyan kasi maglalakad na tayo papasok. So, dyan, di ba ang saya-saya niya, pinark niya dyan. Kasi nga, napakaliit ng bike niya. So, ayan. And then, this time, yung nakita niya yung classmate niya. So, sabi ko, say hi. So, nag-hi naman siya. Pauwi lang yung classmate niya. So, yun, nagkasalubong sila sa may pintuan. So, sabi ko po, kumuha ka na ng basket at dyan natin nalalagay. So, ang mga gulay dito guys, of course, napakamahal. Tingnan nyo naman, may $3. Yes, may mga $4, $3. So, ang mga gulay dito talaga napakamahal din. So, wag niyo iisipin na ang mga foods dito o mga pagkain dito is ganun din, mahal din po guys. So, kapag napunta ka dito sa New Zealand, wag mo na lang i-convert sa peso kasi nga masasaktan ka lang. O, yan. So, ito yung pinili ko. Kumuha ko ng isa. Alam niyo bang napakabigat niyan. And then, kasi ito yung pinili ko, marami siyang dahon. So, kailangan ko ng green leafy leaves. So, ito yung kinuha ko. Ayan. Nilagay ko sa basket parang sumakto. Sabi ni Ethan, mabigat mama. So, sabi ko kanina, sige ako na lang magbubuhat. So, ikaw na lang dito sa may eco bag. Kailangan mo din magdala ng eco bag guys. Kasi nga dito, hindi uso yung sila yung magbibigay sa'yo ng libre. Kasi dito lahat binibili. So, kapag bibili ka ng mga kahit ano-anong gamit dyan or kung saan ka man pumunta at kailangan mong bumili, kailangan mo rin magdala ng eco bag. So, ito na yung mga binili ko guys. O, diba? Yan lang yung binili ko pero yung ginastos ko dyan, napakamahal na. Pero ilan lang yung binili ko. Kaya dito guys, pag nagpunta kayo dito, please lang wag nyo i-convert sa peso. Like me, nung unang araw ko dito guys, kino-convert ko sa peso. Kaya sabi ko, mamahal naman para. Sabi ko, so kailangan, pag nandito ka na, wag mo talaga i-convert kasi nga masasaktan ka lang. Double kill. So, ayan. So, ito yung papunta na, pauwi na kami. So, yung diretso na yan, makikita mo dyan yung police station. O, yung police station na yan. So, bawat may